Matapos sabihin yun ng dalawang aswang, kaagad yung naglaho sa kanyang harapan na para bang bula. Dali-dali naman niyang nilapitan ang tatlo niyang tauhan upang tingnan kung anong nangyayari dito. Subalit bago pa siya makalapit sa mga ito, laking pagtataka niya nang bigla yung animoy na himasmasan at nagwika pa sa kanya ng, "Oy busing, andyan ka pala. Magandang gabi ho." Wika ng mga ito na parang walang nangyari. Nang mapagtanto niyang tila ba hindi alam ng mga ito ang kanyang dinadanas, minabuti niyang hindi na lang ipaalam sa mga ito ang kanyang naranasan nung gabing yon. Sinabihan na lang niya ang mga ito na matulog na lang daw dahil hindi na raw babalik ang mga nilalang na pumatay sa kanyang mga manok. Tataka naman ang mga ito sa kanya dahil bakit sinabi niyang hindi na lang magbabantay at matulog na lang. Inong araw sinabi nitong maigi silang magbabantay. Matapos nun, dali-dali siyang naglalakad papunta sa kanyang kubo kung saan niya inilagak ang bertod ng bubuyog. Kailangan niya yung baluti ng itim na tila upang hindi mararamdaman ng mga nilalang na nagnanais na kunin ito sa kanya. Nang maibalot na niya ang gamit na yon, kaagad na niya itong isinilid sa bayong. Magamat nasa 11:11 pa lang yon ng gabi, walang pagdadalawang isip na tinungo niya ang bundok kung saan nakatira ang ermitanyong si Duming. Kinakailangan niyang humingi ng tulong rito dahil 3 araw lang babalik na naman ang dalawang matanda upang kunin sa kanya ang mutya at maghasik na naman ito ng lagim sa kanyang mga alaga. Naglakad noon sinuli ng 11:11 ng gabi papunta sa bundok. Magamat hindi niya gaanong kabisado ang daan papunta doon, naglakas pa rin siya ng loob alang-alang sa kanyang kinakapitang manukan. Habang nilalakad niya ang daan papunta sa bundok, tila ba naging pagsubok ito sa kanya dahil nang maglakad siya sa lugar ng masukal na yon, samot-saring tunog ng nilalang ang kanyang naririnig sa paligid na para bang sumusunod sa kanya sa paglalakad. Merong nananakot, tunog, merong sumisipol na para bang pinagtripan siya doon, at merong animoy tumatawa sa paligid. Magamat takot na siya noon, pinilit pa rin niyang tinatagan ang kanyang sarili dahil isang pagkakamali mo lang sa daan na yon, sa baba kapulutin ng bangin na yon. Iwalang kabahay-bahay sa lugar na yon dahil ayon sa ermitanyo, pinamugaran yun ng mga aswang. Pero lumakas ang kanyang loob na maglakad ng ganong oras sa lugar na yon dahil ayon sa kanya na ermitanyo, hanggat dala-dala niya ang kwintas na may marka ng isang ermitanyo, hindi ka gagalawin kahit sinong pinuno pa yan ng mga aswang doon. Sa patuloy niyang paglalakad doon, halos mapatalo naman siya sa takot nang tumingala siya sa taas ng bato. Dahil nga maliwanag ang buwan ng gabing yon, dahil kitang-kita niya ang isang taong nakapatong sa bato habang nakabuka ang bibig nito. Nang makita niya yon, halos naman siya mapaatras sa kanyang nilalakaran dahil sa takot rito. Subalit wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy sa paglalakad dahil na rin sa kanyang problema. Nang maramdaman ng nilalang na dadaan siya sa gilid nito, kahit nakatingala sa langit ang nilalang, naririnig niya itong nagsalita ng, "Anong ginagawa mo rito? Iyo, taga rito ka ba?" Wika ng isang nilalang sa busis ng malaking tao. Kasabay ng pagwika nito ay ang biglang pagharap nito sa kanya. Bigla naman siyang napayuko sa lupa nang masilayan niya ang pagmumuka ng lalaki dahil mahalin tulad mo sa isang bangkay ang itsura nito at may kulubot-kulubot na balat. Humpak din ang mukha nito nang siyang labis niyang ikinakatakot. Kahit nanginginig na siya sa takot, pinili pa rin niyang sumagot rito ng, Pupunta sa bahay ng ermitanyong si Duming." Wika niya ritong may pangangatog pa. Nang marinig yun ng nilalang, may itinuro ito na daan at nagwika ng, Diyan ka dadaan para hindi ka mapaglaruan ng mga diwata." Wika ng nilalang. Magamat duda siya sa mga sinabi nito,
dahil isa yung aswang para magpalit ng anyo sa pagsikat ng buwan. Pagkarating niya sa may medyo wala ng mga kahoy, napalingon naman siya sa kanyang likuran at nakita niya ang nilalang, ang kaninang biglang tumalon ng napakataas. Kaya't dali-dali siyang naglakad doon habang palingon-lingon sa paligid. Ang palatandaan niya sa lugar ng ermitanyo ay ang napakalaking baliti sa bundok na yon. Dahil sa ilalim nito, naroroon ang kubo ng ermitanyo. Nang masipat niya ang malaking baliti sa unahan, dali-dali naman siyang naglalakad doon. Subalit bago pa siya makalapit sa lugar ng ermitanyo, bigla siyang napaupo sa lupa nang makaramdam siya ng pagyanig ng lupa na para bang lindol. Nang maramdaman niya ang bagay na yon, bumalik sa kanyang alaala noong kasulukuyan pa siyang isinama ng ermitanyo sa lugar na ito. Maaaring ang pagyanig sa lupang yon, kagagawan yun ng alaga na ermitanyo na nakatira sa balitin na yon. Matapos ng napakahabang lakaran, nakarating na nga siya sa kubo ng ermitanyo. Halos wala pa ding pagbabago ang kubo nito at wala pa ring dingding. Ang nagbabago nga lang doon ay ang paligid dahil medyo naging aliwalas. Paglapit niya sa kubo ng ermitanyo, nagtaka naman siya dahil wala doon si Manong Duming. Palingalinga pa siya noon sa paligid dahil papanong wala si Manong Duming doon. Gabing tapat yun eh. Nang ibinaling niya ang kanyang mga mata sa paligid, doon niya nakita ang kabayong bigay ni Omar sa matanda. Nang makita niya yon, bigla naman siyang napangisi dahil ibig sabihin nun, naroroon pa rin si Manong Duming at nakatira pa rin doon. Habang nakatingala siya sa baliting yon, bigla naman siyang nagulat nang makarinig siya ng isang tunog ng baso. Paglingon niya sa may likuran ng puno ng balite, nasipat niya si Manong Duming na may hawak-hawak na baso at sa kabilang kamay nito ang isang galon na may lamang tuba. Paglapit nito sa kanya, nagwiwika ito ng, Ano? Di ba sabi ko sa'yo kapag pupunta ka rito magdala ka ng alak? Mabutit may tuba pa akong tira dito. O siya, sa'yo na muna yan. Medyo namumutla ka eh. wika ng ermitanyo sa kanya. Kaagad niya yung tinanggap at kaagad ding ininom dahil aminado din siya na kinabahan siya sa daan. Bakit ka napasugod rito ng ganitong oras na uli? May nangyayari bang kakaiba? Wika ng ermitanyo sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinigay dito ang baso at sumagot ng, Manong, gusto ko sanang magpatulong sa aking hinaharap na problema. May bumisita na mga nilalang sa aking manukan eh. 2 matandang mangkukulam at saka binabantaan pa ako. Kapag hindi ko ibigay ang bertot, uubusin niya ang mga alaga ko doon. Wika niya sa ermitanyo. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong ibinaba ang baso at tila ba nakakatawa ang kanyang sinasabi dahil humahagalpak ito sa kakatawa. Ano? Mangkukulam? Mangkukulam lang, natatakot ka na. Wika nito sa kanya na parabang biro lang sa kanya ang mga binitawan niyang mga salita. Muli itong nagsali ng tuba at ininom nito at pagkatapos naman muling nagsalita ito ng, Huwag kang mag-alala, Nole. Tutulungan kita sa lahat mong problema. Ikaw pa, malakas ka sa akin eh. Nang marinig ito ni Nole, napangisi naman siyang umiinom ng tuba. Kaagad-agad niyang ikwininto rito ang kanyang nararanasan sa pangyayari sa kanyang manukan. Nang marinig lahat ng ermitanyo ang kanyang hinaing, napawika naman ito ng, Aba, problema nga yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Matapos nun, kaagad kinuha ng ermitanyo ang kanyang mga gamit, kagaya ng kwintas na medalyon, mga mutya, at para sa kumbate. Subalit ang pinakainaabangan niya doon ay ang basto nitong bigla-bigla na lang lilitaw sa mga kamay nito. Kaya tinanong niya ito,
kung saan na ba ang basto nitong hawak-hawak noong kasalukuyan silang nakaharap ang pangkat ni Tasyo. Nang sinabi niya yon, tumitig lang naman ang ermitanyo sa kanya ng seryoso. Sagrado ang gamit na yon, Noli. Yun ay ang pamana sa akin ni Maestrong Inko bago siya pumanaw. Wika ng ermitanyo sa kanya. Nang kumpleto na ang mga gamit ng ermitanyo, ang sabi nito sa kanya, mag-antay na muna siya doon sa kubo dahil ipapasok lang niya saglit ang mga kalabaw at kabayo niya doon sa bakanting lote na mayroong nakapaikot na harang na gawa sa kawayan. Ang sabi sa kanya ng ermitanyo, yun ang kanyang ginawa kapag aalis siya sa kanyang kubo nang kahit ilang araw pa siya babalik doon. Para yung isang pastulan at sa gitna ng lote na yon, meron doong bukal kung saan iinom ng tubig ang mga hayop niyang alaga doon. Maya-maya pa, pumunta ang ermitanyo sa likod ng punong balete at narinig niya itong parang may kinakausap. Makalipas lang ang ilang minuto, kasalukuyan na silang naglalakad pababa ng bundok. Nasa 3:00 na yon ng madaling araw. Habang naglalakad sila, hindi naman niya maiwasang lumingon sa kanyang likuran kung nasaan naroroon ang puno ng baliti. Nang lumingon siya doon, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya sa katawan ng baliti ang napakalaking gagamba na nakakapit sa katawan ng puno. Nang makita siya ni ermitanyong duming, nagwika ito sa kanya ng, Kung ano man ang nakita mo sa puno na yan, hayaan mo lang yan. Yan ang nagsisilbing bantay ko sa lugar na ito. Habang kasagsagan silang naglalakad doon, nagtataka naman siya dahil bakit saglit lang silang naglalakad. Kaagad na silang nakarating sa paanan ng bundok. Iyong kanina siyang naglalakad doon, halos 4 na oras niya yung nilalakad. Makalipas pa ang ilang oras, nakarating na nga silang dalawa sa manukan nitong sinuli. Nasa 5:00 na yon ng umaga at kagaya ng dati, nasipat nila ang 3 tauhan ni Noli habang pinag-iipon ang mga patay na manok at nandun din ang kanyang ama na si Luisito. Paglapit nilang dalawa sa mga ito, kaagad bumungad ng mga ito patungkol sa mga manok na namatay. Ganyan lagi ang nadatna namin, Manong Duming, sa tuwing umaga. Hindi namin alam kung anong nilalang ang may gawa niyan. Wika ng kanyang ama doon kay Manong Duming. Kaagad silang lumapit sa dulong bahagi ng manukan na yon, kung saan nangyari ang pagkamatay ng mga manok ni Noli. Nang makalapit na silang 3 sa bandang doon, kaagad inusisa ng ermitanyo ang lagusan kung saan dumaan ang mga alagang sigbin ng mga matatandang nakita ni Noli. Laking gulat nilang dalawa nang sabihin ng ermitanyo ang, May nakaalitan ang anak mong ito, Luisito. Hindi ito basta-bastang mga nilalang dahil batikan itong mangkukulang na may dugong aswang. Nararamdaman ko ang mga alaga nito nang siyang umatake sa mga manok mo, Noli. Sabihin mo, iho, may nakaaway ka bang tao rito? Batid kong hindi taga rito ang mga nilalang na ito. wika nito sa kanya. Matapos nun, pinili na muna nila Noli na magpahinga na muna sa araw na yon. Sinabi ng ermitanyo sa pagpatak ng gabi, susundan nila ang bakas ng 2 matanda kung saan man ito nakatira. Lumipas ang araw na yon. Tila ba pinaliban na muna nila Noli ang buong pangyayari. Abala kasi siya sa paglilipat ng ibang manok ng pwesto nito. Pagsapit ng kinagabihan, maaga silang kumain ng hapunan dahil hindi biro ang kanilang lakad na gagawin. Manong Duming, mag-iingat ho kayo sa lakad nyo, lalo na ikaw, Noli. Wika ng kanyang ama sa kanya. Bago sila tuluyang umalis, dala-dala nitong si Noli ang kanyang itak na gawa sa tanso. Pagpunta nilang dalawa sa lugar kung saan niya nakita ang 2 matanda, may inuusal ang ermitanyo sabay ihip sa kanyang noo. Nang ginawa yun ng ermitanyo,
Nakakaramdam siya ng gaan sa katawan at pakiramdam na sobrang napakatalas. Ayon pa sa kanya, kahit kaluskos ng daga sa malayo, kayang-kaya niya yung sundan kung nasaan man. Ang sabi ng ermitanyo sa kanya, ang usal nitong pinakawalan, ang pangsabulag sa mga nilalang upang hindi sila makita kung mayroon mang magmamasid sa kanilang dalawa. Nauna sa paglalakad ang ermitanyo. Habang may animoy daan na sinusunod, tanging si Manong Duming lang ang nakakaalam. Makalipas ang 2 oras nilang paglalakad, doon na pagtanto nitong sinuli na malayo na yun sa kanilang lugar. Manong, anong lugar na to? Mukhang malayo na to sa atin ah. Baka maligaw pa tayo. Wika niyang pag-alala rito. Nang marinig ito ni Manong Duming, sumagot naman ito ng, Lugar mo ito tapos natatakot ka. Huwag kang mag-alala, Noli. Naririto na tayo sa lugar na sinasabi mong mangkukulam. Sa pagkaalala nitong sinuli, nasa lugar sila noon na puro talahib at kakahuyan. Kapag di mo alam ang lugar na yon, talagang maliligaw ka. Sa kanilang paglalakad pa ng tuluyan, itinuro ng ermitanyo ang isang kubong nakatirik sa isang malaking puno ng mangga. Sa paglapit nilang 2 sa kubong yon, doon na pagtanto ni Noli na maaring sa bungiro ang nakatira sa kubong yon na nasa 7 ang bilang. Ang kubo din na yon, napalibutan yun ng mga harang na gawa sa kahoy. Noli, maging maingat ka sa iyong paglalakad. Kunting mali mo lang dyan, mararamdaman tayo ng mga sigbing alaga ng nakatira sa bahay na ito. Wika sa kanya ni Manong Duming. Sa palagay nila ng mga oras na yon, nasa 10:00 na yun ng gabi. Nakapalibot sa kubo ang mga alaga ng mangkukulam na animoy mga aso na kulay itim. Mapagkamalan mong mga aso ang mga sigbin dahil sa kanilang itsura. Subalit ang ipinagkaiba lang dito, ang lalaki ng mga tinga nito na halos tumabon sa kanilang buong pagmumuka. Maikli din ang mga paa nito sa harapan, kaya't kapag makita mo itong maglalakad, para itong nakatuwad. Maya-maya lang, habang nagmamasid sila sa paligid, nagwika sa kanya si Manong Duming ng, Masdan mo ang nilalang na lalabas sa kubong yan. kasabay ng pagwika ng ermitanyo, ay ang pagbigkas nito ng mga inkantasyon nang siyang labis niyang ikinagulat. Nang binanggit kasi yun ng ermitanyo, mayroong 2 matanda ang lumabas sa kubong yun. Habang palingon-lingon ito sa paligid, na animoy mayroong inamoy sa hangin ang mga ito na para bang natunugan ito ang kanilang pagdating. Hindi rin mapakali ang 2 matanda dahil panay ang pagkakamot nito sa kanilang buong katawan.